Gloro, amen? Talagang, pag wala ka ng ensayo, kinakapos ka na rin eh. Sir, pagpatawad nyo, sir. Church, pagpatawad nyo yung boses ng ating mahal na pastor. But, huwag kayong mag-alala. Uuwi na kami bukas, babalik na yan. Sir, ulitin ko, church. Babalik na yung boses nating mahal na pastor. Kasi po kami uwi na bukas. Alright, wag na tayo magpapakaligoy-ligoy at wag tayo magtatagal. Okay? At alam niyo mga kapatid, salamat sa Panginoon, salamat sa pribilehiyo na tayo muling binigyan ng pagkakataon ng ating mahal na pastor na ako'y makapagbahagi ng salita ng Diyos sa inyo. Kaya bagamat ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi ay hindi na rin po lingid or hindi na kayo bago, no? Every time na sino man ang tumatayo dito, always the Word of God, amen? At pagpasensyahan nyo na muna ngayon, no? At ang mangyan ngayong nakatayo dito sa inyong harapan. Hebrew chapter 10, verse 25, o umpisa natin sa 23, at ito'y karugtong lang din po, no, dun sa mensahe na aming tinatalakay, is all about church growth, no? At maganda po yung ating inumpisa ng ating mahal na pastor about this. At I believe na kailangan po ng bawat isa po ito. Amen? Sa mga nandirito po ngayong hapon, kailangan ng bawat isa na tayo ay patuloy nalalago. Amen? Amen? All right, the Bible says in Hebrew chapter 10, verse 20, umpisa sa 23, nandiyan na kayo? Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. And let us consider one another to prove unto love and to good works. Ito na, sabi ng 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Mga kapatid, itong talatang ito ay ating palasak na po sa atin to. At I believe that many times the preacher, ating mahal na pastor, ay dinideliver ito. At every time ay nasasagi po ito sa bawat mensahe na ating pong naririnig. Amen? But this evening, itong talatang ito ay bibigyan lang natin ng diin o pansin sapagkat pag itong talatang ito ay parang as a Christian, ay parang passive na lang sa iyo itong talatang ito, ay ganun ang mangyayari talaga sa atin. But thank God, may Biblia, may salita ng Diyos na kung saan ito yung patuloy na nagre-remind sa atin as a Christian. Amen? Amen? Alright? So, kaya nga ho, bigyan nating pansin. Like this, dito sa ating talata na kung saan napakaganda, not forsaking, parang ito'y reminders or paalala sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos. Ngayong hapon, ngayong gabi, ikaw ay narito. Amen? At ito yung maliwanag na application sa buhay mo as a Christian na ito'y nilalagay mo sa isip at puso mo ang talatang ito. You know why? Sapagat maraming Kristiyano ngayon ang passive na ang talatang ito. Hello. Natuklaw na kagad kayo ng ahas. Now, this evening, the title of the message, Why the Church is Important to a Christian. Bakit mahalaga? Amen? Ang simbahan, ang pagtitipon like this. If you are true Christian, ito yung mga bagay na hindi dapat mawala sa atin. Amen? Because if you are kiniklaim natin na ikaw ay Kristiyano, you are a Christian, but this night, this afternoon, this evening, yung mga Kristiyano na wala ngayon, I don't know what happened. Amen? So, salamat mga kapatid na tayo ay nandito sapagkat ito yung mga bagay
na ating bibigyang pansin. No, at huwag mawala sa buhay natin ito. Yung reminders dito, the Bible says very clear, not forsaking the assembling ourselves together. Okay? So bago tayo magpapatuloy, parang sumasama na rin yung boses ko. Tayo po muna manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa amin pong mga napakinggang mga patotoo. Special number, solo. At I pray, O God, na kayo pong patuloy na manguna po sa amin ngayon pong gabi. Dakilang Diyos, kayo ang patuloy naming itinataas. At salamat po sa talata na kung saan ito'y patuloy na nag-remind, nagpapaalala, Panginoon, sa amin, mga dapat namin gagawin, dakilang Ama. Maraming pong salamat, dakilang Diyos, sa inyong kabutihan, katapatan, kadakilaan niyo po sa amin pong buhay. At ano mo maaaring gawin, O Diyos, ng kaaway, inyo pong gapusin upang ito'y hindi makapinsala, makaperwisyo sa inyong mga anak na nakikinig ng inyong mga salita. Pangunahan niyo din po, Diyos, ang inyong lingkod. Lord, wala po akong sapat na kakayanan. Subalit, O Diyos, ako'y patuloy na nagtitiwala sa inyo at walang ibang pinagkakatiwalaan, kundi kayo lamang, Panginoon. Muli, marami pong salamat. Patawad sa nagawang kasalanan. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Pwede na pong maupo, mga kapatid. Mga kapatid, ito'y, sabi ko nga sa inyo, is this verse, this chapter, is very familiar sa atin. Amen? Hello! Parang nandito na po tayo sa church. Okay? So ito yung mga bagay na ating dapat patuloy na makita sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Sapagkat kung ngayon nandito tayo ngayong gabi, ay para bang ito'y parang disgrasya lang o parang napipilitan lang tayo, abay, something is wrong, amen? Something is wrong, amen? Kaya maraming beses na po natin ito naririnig. But my point this evening ay kung gaano ba natin ito talaga binibigyang pansin o pagkikilala sa buhay natin ang talatang ito. Maganda kapatid, no? Bilang isang mananampalataya, ay ito yung ating dapat patuloy na makita. Kasi kapatid, sabihin ko nga sa inyo, in reality happen, ay mahirap maging fake tayo or mag-pretend tayo na isang Kristiyano, na yung mga bagay naman na mula sa salita ng Diyos ay hindi namin natin ina-apply, amen? Ito yung talatang ito, itong verse nito ay palaging is related to sa ating buhay Kristiyano. Amen? Nakadugtong ito. If we are true Christian, ikaw ay anak ng Diyos, maliwanag na ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon, ito yung mga bagay na trabaho natin, amen? Amen? Kaya napakahalaga at ito yung ating palaging bigyang pansin na ang pagtitipon like this ay napakahalaga, kapatid. Napakahalaga. Kaya do you imagine, kahapon pa lang ay, kung ikaw talaga, kung tayo talaga totoong Kristiyano, anak ng Diyos, ay kahapon pa lang, nakaset na kagad sa mind mo ang araw ng Wednesday, araw ng pagtitipon, amen. Tayo ay pumunta sa church upang tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Unlike so-called Christian ngayon na wala sila sa simbahan. Nakalimutan nila yung instruction, yung sinasabi ng Bible, like this, na not forsaking. Ay paano nga naman talaga lalago ang isang Kristiyano kung ang buhay ay pitik-pitik lang? Tama ba, amen? Kung ang buhay ng isang Kristiyano ay pitik-pitik lang, kung ang buhay ng isang Kristiyano kapag moody-moody lang, then after that, pag wala ka sa mood, kakalimutan mo ang talatang ito. Oh, magpakatotoo tayo, mga kapatid. Sapagat ito yung napakalaga. Hindi ako nagagalit sa inyo, ha? Ito'y akin lang pong ipinapaliwanag. Ito'y aking isinishare lang po din sa inyo.
Sapagkat ito yung mga bagay na minsan, or maaaring you are victim sometimes, or many times, na ating nanineglect that verse na nakalagay dito. Amen! Kapatid, ito yung mga bagay, bakit kailangan natin ng church? Bakit napakahalaga ng simbahan? Karugtong na po yan, kapatid, ng buhay natin. Amen? Ay di ba nung tayo ay wala pa sa Panginoon, wala ka pang simbahan na nasa kagaya ng nangyayari sa iyo, di ba kung saan-saan ka lang, amen? But ito yung karugtong na po ito. Sa buhay natin, amen? Kapatid, parang ikaw din ngayon. Bakit ganyan ang kalagayan mo ngayon? Bakit ganyan ang kalagayan natin ngayon? Sapagkat yan ay kabahagi ng ginagawa natin sa ating patuloy na pagsunod sa sinasabi ng Biblia. That's instruction from the Bible, amen? Not the mind of me. Sabi ng Biblia, sabi ng salita ng Diyos, ito yung mga bagay na dapat natin gagawin, dapat mong ginagawa. Kaya ganyan kahalaga ang ating pagpunta sa simbahan. Why church is important to a Christian. Kapatid, magbibigay lang po ako ng mga ilang puntos sa inyo. Then after that, tapos na tayo. Amen? Kasi mahirap din masyadong mahaba. Makakalimutan ninyo. Amen? Maganda yung para bang ma-retain sa mind mo, ano nga yun? Hindi ko alam sa sobrang haba, hindi ko alam eh. Of course, pag ating mga pastor, pag tumira, hindi nyo talaga makakalimutan. But you see, okay, sabi ko nga sa iyo, pagpasensya nyo. The church, why the church is very important. Okay? Napakakapatid, ito yung patunay na kailangan natin talaga ang simbahan. Sa mga nakaupo dyan, hindi natin pwedeng i-neglect ito, parang passive lang sa iyo. Okay? Because the church has power of God. Ang simbahan ay may kapangyarihan ng Panginoong Jesus Christ, amen? You remember, Jesus Christ, the founder of the church, amen? So ito yung mga magbibigay sa iyo, magbibigay sa atin. Ang simbahan ay may kapangyarihan ng Panginoong Jesus Christ, the power of the church, the founder of the church, Jesus Christ. Ito yung makita natin, the church has the power to protect. Or what? To protect your family. Remember, ikaw at ang iyong pamilya, wala sa church, nandyan yung danger. Nandyan yung danger. Personally, then yung ating pamilya ay wala sa church, wala sa simbahan. Kapatid, marami ng ganyang pangyayari. Lumayo sa church, iniwanan ng church, windang ang buhay. Therefore, ang church patuloy na nandyan yung power to protect your family. Huwag mong sabihin na huwag nating sabihin na hindi natin kailangan ng church. Kapatid, kung ang nakatayo dito sa inyong harapan ay hindi hubog sa church, ay wala rin. Wala kayong makita ngayon ditong mataba. Ba't mataba kaya yata, brada? Ha? Kalbo? Oh. Jajariin ko yan, sir, mamaya. Church is very important. Church is to protect. Church to give the power to protect your family. To protect sa bawat isa sa atin. Kaya wag natin sabihin, oh, simbahan na yan, oh, Wednesday lang yan, or Sunday lang yan, Sunday morning, Sunday evening, di ko kailangan yan. Ops, kapatid. Pag you are outside the church, nandyan yung danger sa buhay mo. Nandyan yung danger. Marami na nagmalaki na ganyan, di ko kailangan ng simbahan. Then what happened? Anong nangyari sa buhay nila? Nandyan yung disgrasya. Because even the gates of hell shall not prevail against it. The church has the power to defeat Satan. Hell cannot win against the church of God. Amen? Yeah! Tatanggapin natin yan. Yan ang katotohanan. Kaya mahalaga
Now, Christian, if you want receive and experience the power of God, we must stay in the church. We must stay in the church. Kaya kapatid, yan yung kahalagahan, importansya sa bawat mananampalataya, sa bawat Kristiyano, sa bawat anak ng Diyos. Ay kung ngayong gabi ay parang nagpipretend lang tayo, ay mahirap kapatid na i-fake natin yung ating kalagayan sa harap ng Diyos. Mahirap. Therefore, do not miss church. Huwag tayong absent ng absent. Amen? Para makita natin ang alin, ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi makita ang kapangyarihan ng Diyos kung ikaw nasa labas. You are outside in the church. Backslider ka, makita mo ba ang kapangyarihan ng Diyos? Kapangyarihan ng diablo, makikita mo. Amen? Kaya dito, kapatid, yan yung power. Yan yung power na dapat nating makita. Kaya wag mong ipagpaliban like this. Sabi ng Bible. Pagtitipon na kagaya nito. That's reminder, kapatid. Sabi ko sa inyo, maaaring sabi mo sa sarili mo, ay parasak na yan. Yes, I know. But ang the best way upang ito'y patuloy na makita mo na kailangan mo ang church, paulit-ulit mong maririnig ang talatang ito at yun ang patuloy na bibigay sa iyo ng blessing. Pagpapala ng Diyos. Because the church has power of God. Second thing, why the church is important to a Christian? Because the church has the blessing of God. Totoo yan. Nasa church sa simbahan, kapatid, ang pagpapala ng Diyos at hindi pagpapalo ng Diyos. Hello? Nandiyan pa ba tayo? Nandiyan, hindi mo makita ang blessing outside the church. Ha? Walang blessing. But if you're in the church, ang salita ng Diyos, dahil sa pagpapatuloy, buksan natin po sa Acts 2, chapter 42. Please, open your Bible para hindi kayo antukin. Acts. Chapter 2, umpisa natin sa 42, down to 47. And they continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together, had all things common, and sold their possession and goods, and parted them to all men, as every man had need. And they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness, and having faith, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily. Therefore, the church has a blessing dahil sa pagpapatuloy ng mga unang Kristiyano noon sa simbahan, kaya nakita nila yung pagpapala ng Diyos sa simbahan. Dahil sila ay nagpapatuloy na pinagpapala sila ng Diyos. That is, we must continue and work in the church. Kapatid, makikita mo yan and receive the blessing of God. Dito sa ating pagpapatuloy, you are, I don't know kung ilang taon ka na sa simbahan, at ikaw mismo ang maka-experience, hello, kung ano mga blessing ang ating natatanggap. Amen? Ako, kapatid, matagal-tagal na rin po ako sa ating pong simbahan. Dinala ko rito ng chewing ko at the age of 20. 20 years old. Bilangin nyo. Ay, kung ngayon ay
45 na. No, malapit na ho ang aking pag-54. Therefore, mag-34 na po ako sa atin. But, kapatid, ito yung blessing. Ito yung pagpapala. Pag hindi ka talaga humiwalay sa church, nandiyan ang blessing. Ikaw ba naman ang biyayaan ng 2 anak na mga guwapito, lalaking tunay pa? Hindi ko na alam sa gabi. Ha? That's a blessing. Ay, that time, kung ako'y tumakbo, kung ako'y hindi nagpatuloy, hindi ko alam kung anong klaseng buhay ko ngayon. Baka maring buhay ko'y may kaguluhan. O maaring wala na tayo sa mundong ibabaw nito. But thank God, that's the blessing na ating natanggap sa Diyos. Kaya mga kapatid, dito natin makita yung pagpapala ng Diyos. Di tayo pababayaan. Sa gawain ng Panginoon, nandiyan ka. Nandiyan yung mga bagay na pagpapala ng Diyos dahil tayo ay nagpapatuloy. Amen? Makikita natin sa mga old Christian. Ikaw, sa ngayon, kasabayan ka ng church nito at ikaw pa rin nandito. That's a blessing, amen? Bakit? Nagpapatuloy tayo. Amen? Nagpapatuloy tayo at dito nakikita natin, masusunod natin, nakikita natin yung gusto ng Diyos para sa atin. Kaya napakahalaga ang simbahan, napakahalaga ng church sa ating buhay Kristiyano. Napakahalaga ito sa atin. Maaring parang sa buhay mo ngayon, para bang, pagilan na tayo, sir? 30, pagilan na ito? 35, 34. From the start ng simbahan, you are here, ang bihira, matindi. That's a blessing. Na ikaw ay hindi lumayo sa church. Amen? Because the church has the blessing of God. Then, number 3. Why the church is important to a Christian. Galing ng mga tao. Bakit mahalaga? Natanong mo na ba sa iyong sarili yan? Natanong na ba natin sa ating mga sarili, mga kapatid? Bakit mahalaga nga ba ang simbahan? Parang sa ngayong gabi, parang wala tayong ka-idea what happened sa buhay Kristiyano mo. But ito, kapatid, yung mga kasagutan, kung hindi lang tayo hihiwalay. Amen? Amen? Ito, kapatid, naalala ko nung ako'y nandirito pa sa atin. At ngayon, nung ako'y pabalik-balik dito, may mga kasamahan ako sa area na hindi ko na nakikita. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Sir Ponching. Sapagkat sa ngayon, ang area ng East, hindi ko sir gaano ma-pronounce. East Company. Wala, may mga tao talagang, I don't know. Meron kong hinahanap na tao. Hindi ko na sila nakikita. That's very sad because yung from the start, yung umpisa, kaya nga kapatid, wala talaga sa ano, wala yan talaga sa tagal. At the end of the road, makikita mo kung talaga sila nakatapos. Amen? Yeah. Kaya, pag ikaw lumayo sa church, then what is next? Yan yung reality. Hindi natin pwedeng sabihin na, I'm okay. Okay lang kami, sir. Anong okay? Wala ka sa simbahan, you are okay? Hindi ka nakakapakinig na salita ng Diyos, you are okay? Oh boy. What a shame. Paano masasabi you are okay, Christian, na yung anino mo hindi makikita sa church? Hindi makita ang anino nila sa simbahan. Then pag kinamusta mo, kamusta ka Brad, kamusta ka sis, ay okay lang kami sir. Oh boy, sinungaling. You see, yan ang kahalagaan. Kaya huwag kang bibitiw. Amen?
whatever happened, kung tayo man ay minsan ay hindi natin gusto ang ating narinig sa pulpitong ito mula sa salita ng Diyos, tuloy lang. Amen? Tuloy lang. Hindi yan ang magiging hadlang upang tayo magpapatuloy sa ating pagpunta sa simbahan kung meron tayong mga bagay na hindi nagugustuhan every time na bitawan dito ang ating mahal na pastor. Amen? Church is very important because church is the strengthening of your faith. Subukan mo, you try this. Pero wag mo na subukan. Baka mapahama ka. Ito yung patuloy na magbibigay sa atin ng ating kalakasan, yung ating strengthen of your faith. Because if you are here, yung Word of God na ating maririnig every time na nandirito ka, bukas ang iyong tenga sa pakikinig ng salita ng Diyos, yan yung patuloy na magiging matibay ang ating pananampalataya. Now, how? Paano mo magiging strengthen yung faith mo kung ikayo nga ay wala sa church? Wala tayo sa simbahan. Pag Sunday, mayroong mga bagay na activities ka na outside sa gusto ng Diyos para sa atin. Amen? So kapatid, ganun kahalaga. Sa simbahan, dito tayo patuloy na lalakas ang ating pananampalataya sa ating patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen! Buksan natin. Baka sabihin nyo, si pastor nag-imbento. Right? Romans. Sabi ng Bible, in the book of Romans chapter 10, verse 17, the Bible says, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of what? God. Kapatid, ito din po ay in-apply ko. Application. Alam mo, minsan kasi ang nagiging problema po natin, Christian, tanggapin naman natin siya, hindi, no? Alam naman natin talagang very, very terribly talaga ang ating mga narinig dito na mensahe mula sa ating minamahal na pastor, salita ng Diyos. But mayroon pa rin sagkul eh. Alam niyo ba yun? Na parang mayroon pa rin, hindi pa rin talaga nakakasunod. But because of this, sabi ng Bible, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa ating pananampalataya, sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, dyan tayo patuloy na titibay ang ating pananampalataya. Amen? Alam mo bakit? Kapag ating i-fake yung ating faith, hindi ka rin tatagal. Tama ba, amen? Yeah. Because pinifake natin eh. Talagang, meron tayong mga alam sa mga bagay na yan, pero wala rin, bagsak eh. Isang ka nakakita from Genesis to Revelation, back to back, binasa ang Biblia, pero lumabsaw eh. And what is that? Napapalitan. Kaya dito sa ating buhay bilang isang Kristiyano, napakagandang ating pong patuloy na pagbubulay-bulayan natin. Kapatid, alam naman natin, tayo'y talagang may Biblia, may salita ng Diyos sa buhay natin, Sunday for Sunday, Wednesday for Wednesday, na Word of God palagi narinig, Word of God ang ating napakinggan, ilagay sa ating isipan, ilagay sa ating puso. But, kapatid, application is very important. Amen? Hindi natin pwede palagi sabihin sa atin na, ay, matagal na akong Kristiyano, Brother Dex. Oo nga, matagal na nga. Pero anong klaseng buhay? Anong klaseng buhay dala-dala nila? Dala-dala natin, amen? Without the church na patuloy na magbibigay sa atin na narinig mula sa salita ng Diyos, itong kailangan natin. Ito ang kailangan mo. Ito yung kailangan natin upang tayo patuloy na lumago. Amen? Why church is important to a Christian? Sabi ko sa inyo, kapatid, mabilis lang po ito. Madaling tandaan, mga points na aking pong ibinibitawan sa inyo.
hindi tayo magtatagal. Okay? Last. Why? Church is important to a Christian because the church is a place to grow your Christian life. Church is a place to grow. Of what? Your Christian life. Kapatid, ilang taon na tayong Kristiyano? 10 years, 15 years, but your Christian life did not grow, something is wrong. Amen? Growing, napakahalaga ng paglago. Kung ang simbahan ay ating pabayaan, talagang ganyan ang buhay mo. I remember, naalala nyo ba yung nag-preach dito ng Sunday, ng Wednesday? Sino nag-preach dito ng Wednesday, naalala nyo? Brother Rapi. Kung walang church, Pastor Lingid siya hindi nakakalam, si Brother Rapi, ay bunga ko po yan. Napakatigas ng ulo niyang taong yan. Oh yeah, that's reality. Yan yung buhay na patotoo na talagang ang simbahan ay may ginawa sa buhay niya. Ang salita ng Diyos ay may ginawa sa buhay niya. Kung walang nagtyaga sa kanya, walang Brother Rapi dito, nakita nyo naman ang Wednesday, nakita nyo ang kanyang buhay ngayon. Without church na nagtyaga, walang na dinadala sa simbahan, walang kalbo ngayon na nandito ngayon. Alam niyo ba mga kapatid, itong katotohanan yan eh. Siyempre, leader tayo ng East Company. Pagpunta ko sa area niyan, dinadaanan ko yan. Sabi ko, Brad, gising na. Abay, napakano ito, doon sa kanyang kama, nakataob. Nakataob siya, parang, nakadapa. Sabi niya, sige sir. O sige, pagdaan ko dyan ha, dapat nakabihis ka na, punta pa ako sa unahan. Abay, pagdaan ko sir hindi pa rin nakaayos. Hindi pa, walang kaplano-plano talaga. Ngayon sir, naranasan niya. O yan, buti nga sa'yo. Yung ginawa mo sa akin, ay nangyayari sir sa area niya rin daw. Buti nga sa'yo, kalbo ka. Yan. But alam niyo, hindi yun ang pinupunto ko eh. Ang pinupunto ko rito ngayon is, kung walang church na nagtyaga sa kanyang padalhin siya dito sa simbahan, patuloy na makapakinig na salita ng Diyos, walang Brother Rapi ngayon na makikita ninyo sa kanyang buhay ay walang master builder, walang Baptist builder na nangunguna sana ngayon. I-trace nyo what happened. Kung binitawan ko siya the time sa kanyang katigasan ng ulo, ay wala ngayon. Kung wala every Sunday, Wednesday, na dinadala namin siya dito sa church, ay wala ngayon dito yan. But tingnan yung puntos. Kung walang church na pinagdadalan siya dito sa kanya, makikita kaya natin siya ngayon? At hindi lang yan, kapatid, marami naman dito na may experience natin. Kapatid, because may mga taong dito na sa church. Anong dahilan? Simbahan. Of course, Word of God, amen? But you trace it. Mayroon kayang Brother Rudy ngayon, daip, na nakikita nyo, na faithful ngayon sa simbahan. Kung wala rin taong nagtyaga sa kanya, na dalhin siya ng dalhin sa church. Kaya nga kapatid, parang, sa mga nakaupo, parang kalyo pantasya. No, not fantasy, that's reality, amen? Kala nyo, basta-bastahin lang natin ang simbahan? Kapatid, hindi! Marami, of course, salita ng Diyos, marami na bago ang buhay. Maraming binago ang buhay. Sa mga taong nagtsaga, dinala sa church. Ako, kung hindi rin ako pinagtsagaan ng chewing ko, nadalhin sa church, sino ako? Amen. Maaring sa ngayon, kung wala akong ngayon, walang chewing na dinala ko sa church, pinakilala ang Panginoon, dinala sa church, hindi ako pinagtsagaan. Up to now siguro, kinakanta-kanta ko pa rin siguro yung Bing Rodrigo. Bing Rodrigo, sir.
Mga pang-worldly na kanta. Ayan, yung mga, yan, paborito namin ni Owen yan eh. Huwag na, sir. Ayoko lang. Pag tayo lang yun, sir. Wala. Yung paborito namin ni Sir Roy na walk away, wala na yun sana. Kung walang. Sir, baka kastiguhin ako ng Panginoon dito, sir. But, thank God, yung kinanta ng aking anak kanina, that's God's song, amen? Christian song, amen? You see? Kapatid, tapos ikaw, makinig yung mga nagdi-disciple, huwag kang magsawa. Yes, at makikita mo ang resulta. Huwag kang magsawa. Huwag kang mapagod. Ha? Yan ang ganyan, kapatid, kahalaga. Ang simbahan na dinadala natin sa kanila. Huwag mong basta-bastahin yung ginagawa mo, na mayroon kang dinidisciple, at parang, ang tigas naman kasi, sir, dali mo lang. Hanggat wala pang deklarasyon na ayokong pumunta sa simbahan nyo, wala tayong magagawa. May deklarasyon na eh. Pero kung walang sinasabi, sige lang, tuloy lang. Yeah, buhay na patotoo yung sinasabi ko sa inyo. Yes, Brother Rodin, subaybayan ko rin ang buhay Kristiyano. Nandito pa tayo eh. Nandito pa ako. Nasubaybayan kong buhay Kristiyano niyan. Pero i-trace natin. I-trace natin. Kung walang simbahan na pinagdalhan, then, Brother Rudy, Brother Rafi, saan kaya sila ngayon? Nakuha nyo, Moded? Nakuha natin, Moded? Kaya, ganun kahalaga sa bawat Kristiyano ang simbahan. At ikaw personally, talagang hindi ka lalago bilang isang Kristiyano kung ikaw na Kristiyano ay pitik-pitik Christian, modi-modi Christian, pag wala ka sa mood, kayo na lang. Pag wala kang pera, biyaya ng Diyos dito sa ating simbahan, no? Kahit walang pera, makakapunta ka sa church eh. Bakit? Mayroong door to door. Pero ang masaklap sa atin eh, door to door na nga, ayaw pa mag-church eh. Di ba? Leaders? Amen? Wala, nandiyan na yung, nakaumang na yung jeep. Halika na, sis, Brad. Sige lang, sir. Sa sunod na lang na linggo. Oh, boy. Pag ganyan ang mga membro mo sa area, talaga namang, you see? But sige lang. So, ito yung mga bagay na makita natin sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Church is very important. Iyan ang magbibigay sa atin ng paglago patuloy. Because without this, ay wala. Ganyan lang talaga ang buhay Kristiyano natin. Kaya napakalaga, church, sa mga nandito ngayon, maring this message is, parang ano na lang sa atin. Yes, I know. Because many times, ito'y mga inano na sa atin ng ating mahal na pastor. But these reminders, kasi itong kailangan mo eh. Just remind. I-remind sa bawat, nire-remind tayo. Amen? Pinapaalalanan tayo yung mga duties and responsibility mo as a Christian. Amen? Ay maganda yung mamuhay tayo na tayo patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Tandaan natin palagi mga kapatid, ito yung napakaganda at napakahalaga. Ikaw ngayon ay maaaring sa tingin mo parang naramdaman mo na parang pag nasa church ako ay parang hindi ko ramdam yung power. Baka ikaw lang siguro yon. Check natin ang ating sarili. Kasi alam ko, pag ikaw naka-mindset na, Wednesday, punta ka sa church, amen? Nandun yung kasiyahan natin. Nandun yung kasiyahan mo. At nandyan yung pagpapala ng Diyos palagi sa atin. Kapatid, I hope ngayong gabi, ito yung mga sabi ko nga sa inyo, gusto ko lang maiput sa mind ninyo kung bakit binibigyan natin ng pagpapahalaga ang ating pagpunta sa church. Sa mga beginners, sa mga baby Christian, put in your mind at in your heart, the church is very important to grow
your Christian life. Because without church na patuloy na magpipid sa iyo ng salita ng Diyos, you're nothing. You're nothing. So I hope, mga kapatid, napakahalaga. Makita natin ang kalagayan mo bilang isang Kristiyano. Bilang isang Kristiyano, bilang mananampalataya, bilang isang anak ng Diyos. Amen. I hope uuwi tayo na kahit kalahati ng puntos lang, maiput mo sa mind mo, mailagay mo sa puso mo, then mai-apply mo sa buhay mo. Madaling tandaan, ang kahalagahan ng pagpunta sa simbahan. May pagpapala ang Diyos at hindi pagpapalo ng Diyos. Amen. Amen. Tayong lahat, magsitayo. Amang Diyos naming mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong salita na nahayag ngayon. Kayo, Diyos, ang patuloy na manguna po sa inyo pong mga anak, na lahat ng kanilang narinig, O Diyos, ito po'y tumimo sa puso nila. Mailagay sa kanilang puso, mailagay sa kanilang isipan, Panginoon, at panghawakan patuloy, at upang ang bawat sa'y patuloy na lumago ang aming buhay Kristiyano. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. Patawad po, Ama, sa nagawang kasalanan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Let's come to the throne of God. Diyos, maraming po salamat. Salita niyo po na nahayag. At salamat po sa paggamit niyo po kay Pastor Dexter. Thank you, O God, for this great challenge to see the importance of the church and what the church can do for us and what we can get from the church. Thank you, O God, and bless those who heard this message, O God. May that message, O God, pierce into the hearts of your people. We may know how to behave ourselves in our Christian life. Thank you, O God. We praise you tonight. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Back to your seats. Well, I hope the message is clear.